Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwento ng sakripisyo at matinding pagsubok? Sa video na ito, ibabahagi ko ang kwento ni Tomas, isang sundalo mula San Pablo, Laguna na hinarap ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay sa gitna ng digmaan. Isang madilim na figura ang nagalok ng tulong kapalit ng isang nakakatakot na sakripisyo. Ano kaya ang naging kapalaran ni Tomas at ng kanyang pamilya? Panoorin niyo ang buong kwento para malaman. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Tomas at nais kong ibahagi ang isang kwento na habang buhay kong dadalhin sa aking isipan. Nakatira ako sa San Pablo, Laguna kasama ang aking asawa na si Cecilia. Isa akong sundalo at ang buhay namin ay simple ngunit puno ng pagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagsimula noong panahon ng digmaan kung saan ang buhay namin ay biglang nagbago. Sa isang burol malapit sa lungsod ng Santa Rosa, nakatayo kami ni RD, kapwa sundalo mula sa San Pablo, habang pinapanood namin ang pagkawasak ng lungsod sa ibaba. Ang mga apoy at sigawan ay kitang-kita mula sa aming kinaroroonan at ang amoy ng usok ay sumisingaw sa aming mga ilong. Tomas, kailangan nating bumalik sa San Pablo, sabi ni RD. Ang kanyang boses ay puno ng takot at determinasyon. Sila na ang susunod. Hindi tayo pwedeng magmadali, sagot ko habang pinagmamasdan ng mga mananakop na patuloy na sumasalakay. Kailangan nating mag-ingat, kung hindi, baka hindi na tayo makarating sa San Pablo. Tumingin ako kay RD, kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam kong pareho kaming nag-aalala para sa aming mga pamilya. Nagdesisyon kaming maglakbay sa mas mahabang ruta upang makaiwas sa mga mananakop. Ngunit pagdating namin sa San Pablo, napapalibutan na ito ng mga kalaban. Ang aming mga puso ay bumigat habang iniisip ang aming mga pamilya sa loob ng lungsod. Nahanap namin ni RD ang isang tagong posisyon sa gilid ng kagubatan, malapit sa isang sapa. Ang mga puno ay nagsilbing kanlungan sa amin habang pinag-uusapan namin ang aming sitwasyon. Tomas, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni RD. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May alam akong lihim na lagusan papasok sa lungsod. Pwede nating gamitin iyon. Napatingin ako sa paligid, sinisigurado kong walang ibang nakakarinig sa amin. Sigurado ka ba dyan, RD? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sige, sagot ko, habang iniisip ang aking asawa si Cecilia na nasa loob ng lungsod. Magpahinga muna tayo, gagawin natin ito mamayang gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, nanaginip ako ng isang madilim na figura na nagngangalang Sandro. Nakakatakot siya, parang may masamang balak. Nag-alok siya ng tulong upang iligtas si Cecilia kapalit ng isang sakripisyo. Nagising ako na may kaba at natagpuan ko si Sandro sa aking tabi. Matagal na kitang tinatawag, sabi niya habang tinitingnan ang amulet na suot ko. Napatingin ako sa amulet, isang bagay na minana ko pa sa aking lolo. Hindi ko alam na may kapangyarihan pala ito. Ano ang gusto mo? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Kailangan mong patayin si RD at ibigay ang puso nito sa akin, sabi ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Kapag ginawa mo iyon, bibigyan kita ng kapangyarihang iligtas ang isang tao mula sa lungsod. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong wala akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang alok. Naguguluhan ako ngunit pumayag sa kasunduan matapos makuha ang tatlong katotohanan mula kay Sandro. Buhay pa si Cecilia, bibigyan niya ako ng kapangyarihang iligtas ang isang tao at magkakaroon ng mabilis na kamatayan si RD.
Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pinatay ko si RD at inialay ang puso nito kay Sandro. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang puso ng aking kaibigan. Ipahid mo ang dugo ng puso sa iyong noo, utos ni Sandro. Magiging hindi ka makita ng mga mananakop. Ginawa ko ang sinabi niya, ang dugo ay dumaloy sa aking noo. At naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na bumalot sa akin. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking balat at biglang naglaho si Sandro para bang hindi siya kailanman naroon. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako, sabi ni Sandro bago siya naglaho sa dilim. Ang aking puso ay puno ng kalungkutan at pagsisisi habang iniisip ang aking kaibigan na si RD. Ngunit alam kong kailangan kong gawin ito upang mailigtas si Cecilia. Nagsimula akong maglakad patungo sa lungsod. Ang aking mga paa ay mabigat at ang aking puso ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Pumasok ako sa lungsod nang hindi nakikita. Tinahak ang mga madidilim na eskinita at iniwasan ang mga mananakop. Ang mga kalye ay puno ng mga patay na katawan at nasusunog na mga bahay. Bawat hakbang ko ay parang may bigat. Ang mga alaala ng pagkakaibigan namin ni RD ay bumabalik sa akin. Natagpuan ko si Cecilia sa aming bahay, ngunit nadiskubre kong nanganak na siya ng aming anak na lalaki habang wala ako. Tomas, anong nangyari? Tanong ni Cecilia. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Wala tayong oras, sagot ko habang iniisip ang kasunduan kay Sandro. Kailangan nating umalis ngayon din. Napagtanto ko na maaari lamang kong iligtas ang isang tao ayon sa kasunduan. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan habang iniisip kung sino ang pipiliin kong iligtas. Pinag-isipan ko ang aking desisyon habang naririnig ang mga sigaw at kaguluhan sa paligid. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ko si Cecilia at ang aming anak. Sa huli, pinili kong iligtas si Cecilia, iniwan ang aming anak na lalaki sa likod. Ang aking puso ay puno ng kalungkutan at pagsisisi habang hinahawakan ko ang kamay ni Cecilia. Tomas, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Cecilia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala tayong oras, sagot ko habang hinihila ko siya palabas ng bahay. Kailangan nating umalis ngayon din. Habang umaalis kami, naririnig ko ang mga huling hiyaw ng aming anak na nag-iwan ng isang malalim na sugat sa aking puso. Alam kong ang aking desisyon ay magdudulot ng habambuhay na pagsisisi at kalungkutan, ngunit alam ko rin na ginawa ko ang aking makakaya upang mailigtas ang aking minamahal na asawa sa gitna ng kaguluhan. Mga kaibigan, nakakatakot isipin kung anong kayang gawin ng tao para sa pag-ibig at kaligtasan. Si Tomas ay nagbayad ng napakalaking halaga para sa kanyang desisyon. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat kayo, baka may nagmamasid sa dilim.